Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin lahat ng sumusubaybay dito sa ating channel na nasa US, no? OFWs, expats, and Philippine Americans na yun, nasa USA, especially sa mga nasa Texas. So, hello po sa inyo. Now, tuloy po natin yung ating talakayan po patungkol sa grow in the grace. Ito po ay utos sa Biblia. 2 Peter chapter 3 verse 18, grow in the grace. Tayo po ay hindi lamang lumago sa pananampalataya, kundi lumago din sa kagandahang loob ng Diyos, sa grace, sa biyaya ng Panginoon na kay Kristo Jesus. Now, yung pag-aaralan po natin ngayon matatagpuan po sa Romans chapter 6 verse 14. Now, yung Romans po, yung sinulat ni Apostol Pablo na letter para sa mga taga-Roma, ito po yung pinaka-theological. Ibig sabihin, malaliman talaga. Pag binasa mo yung Romans, kaya mong basahin yan in a matter of maybe 30 minutes. Tapos mo na yon 12 chapters. Hanggang chapter 16. Tapos mo na yung book of Romans. Napakabilis. Pero pag uunawain mo siya, napakatagal. Kasi talagang yung very theological siya. So, ito po isang verse lang yung pag-uusapan natin, tatalakayin natin, at hinihingi ko po sa inyo yung inyong undivided attention. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan na tumanggap ng salita ng Diyos. Sabi po rito sa Romans chapter 6 verse 14, for sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan. Yung kasalanan, hindi na yan master natin at tayo yung alipin at sunod ng sunod doon sa master na kasalanan. Ibig sabihin, alipin ang kasalanan, namumuhay tayo sa kasalanan, wala tayong ginawa kundi magkasala. So, hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. So, we are not under the law, but under grace. Now, ito pong Romans chapter 6, again, bawat chapter po ng Romans, very theological. Now, marami po kasi ang potential na pwedeng kahit sa panahon natin ngayon, maraming potentially sasabihin nila, kung mapagmahal ang Diyos, mapagbiyaya ang Diyos, at ang Diyos ay lagi naman akong patatawarin, di pwede na akong mabuhay sa pagkakasala. Pwede na ang gumawa ng kasalanan. Kung ang kaligtasan pala ay hindi mawawala, dahil ang kaligtasan, once na tinanggap mo na yan, nasa sayo na yan forever, for eternity. Kung hindi pala nawawala ang kaligtasan, ibig sabihin pala pwede kang bumalik sa buhay makasalanan, magpakasasa ka sa babae, sa lalaki, sa pera, sa inom, sa alak, sa sugal, sa lahat na ng kalayawan. At ligtas ka pa rin pala. Now, hindi po totoo yon. Kasi ang isang tunay na Kristiyano, isang tunay na naligtas, ay hindi mamumuhay sa kasalanan. God's grace cannot be abused. Ito po yung una nating katuruan ngayong umaga. Ang biyaya ng Diyos ay hindi pwedeng abusuhin. Isang katunayan na ikaw ay hindi nga tunay na ligtas at hindi ka tumanggap ng kaligtasang nagmumula sa Diyos, ay kung ikaw ang isang tao na inaabuso ang biyaya ng Diyos. Kung ang iyong reasoning, papatawarin ka naman ng Diyos, kaya patuloy ka sa pagkakasala, isang ebidensya lang yan na hindi ka talaga tumanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Sapagkat ang taong ligtas, ang tunay na Kristiyano, ay hindi aabusuhin ng biyaya ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang mag-uudyok sa iyo, mangungusap sa puso mo na hindi ka na dapat mamuhay sa kalayawan at kasalanan. Kaya sabi ni Apostol Pablo rito sa Romans chapter 6, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ng Diyos ay lalong managana? Well, totoo po, no? Walang kasalanan tayong pwedeng gawin na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kung sukdulan ng ating kasalanan, sukdulan din ang biyaya ng Diyos ng pagpapatawad at paglilinis sa atin. Walang kasalanan tayong pwedeng gawin, well, maliban sa isa, blasphemy against the Holy Spirit. Pero ito ay nagagawa lamang ng hindi mananampalataya. Na kung ikaw ay isang mananampalataya,
Kahit anong kasalanan mo, kayang patawarin yun ng biyaya ng Diyos. Dahil laging mas masagana at laging sukdulan ang biyaya ng Diyos, ang biyaya ng paglilinis at pagpapatawad at pagliligtas sa atin. Pero sabi ni Apostol Pablo, shall we go on sinning so that grace may increase? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang lalong managana ang biyaya ng Diyos? Sabi niya, by no means. We are those who have died to sin. Tayo na yung mga taong namatay na sa kasalanan. How can we live in it any longer? Nangangahulugan lamang mga kapatid na ang isang tunay na Kristiyano hindi aabusuhin ang biyaya ng Diyos. Hindi magre-reason na papatawarin naman ako ng Diyos, sige magpapatuloy ako sa pagkakasala. Hindi totoong Kristiyano yun. Hindi totoo. Kapag inabuso mo ang biyaya ng Diyos, nangangahulugan lamang na hindi ka tumanggap ng kaligtasan, hindi ka tumanggap ng biyaya ng Diyos in the very first place. Number 2 po, God's grace has crucified sin in our bodies. Yung biyaya ng Diyos, kung papaano ang Panginoon Jesucristo ay napako na doon sa krus, ganun din ang ating mga kasalanan ay ipinako na kasama ng Panginoon Jesucristo doon sa krus. Nangangahulugan lamang na hindi na tayo mabubuhay. Hindi na natin ipapamuhay ang kasalanan. Bakit? Naipako na sa krus. Sabi po rito, umpisa na lang po natin dito sa verse 6. For we know that our old self, yung luma nating pagkatao, alam natin yun, yung luma nating pagkatao, pinako na, was crucified with Him, with Jesus Christ, so that the body ruled by sin might be done away with. Ibig sabihin, naipako na yung ating lumang pagkatao at kasama ng ating Panginoong Jesucristo. God's grace has crucified sin in the body of Christ and even in our bodies. So, pangatlong puntos po, God's grace has set us free from the mastery of sin. Ang biyaya po ng Diyos, kung tunay kang tumanggap ng biyaya ng kaligtasan mula sa Diyos, kung tunay kang Kristiyano, kung tunay kang mananampalataya, ikaw ay pinalaya na mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Tingnan niyo po dito yung sinasabi sa mga talata, verse 7. Umpisa natin dito, that we should no longer be slaves to sin. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan, because anyone who has died, ang isang taong namatay na kasama ng Panginoon Jesucristo, has been set free from sin. Tayo po ay pinalaya na mula sa pagkakakulong, mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. And verse 9 po, sabi dito, death no longer has mastery over him. Yung kamatayan, hindi natin master. Wala nang kapangyarihan laban sa atin. At dito po sa bandang huli, no? For sin shall no longer be your master, because you are not under the law but under grace. So mga kapatid, yung kasalanan po, hindi na naghahari sa atin. Hindi na natin master. Tayo po ay pinalaya na mula sa ating mga kasalanan. Because you are not under the law, but under grace. Now, ano po ba yung law? At ano yung grace? Yung law po, isipin nyo po, yung kautusan po yan sa Old Testament. Isipin nyo po, parang kulungan yan. Lahat ng mga kautusan ng Diyos, hanggat hindi mo masusunod, mananatili kang nakakulong. Hanggat patuloy kang nagkakasala at hindi mo masunod ang standard ng Diyos, ang batas ng Diyos, ang kautusan ng Diyos, mananatili kang nakakulong at alipin, nasa ilalim ng kasalanan. Now, ang Panginoong Jesucristo po, dahil nakita niya na wala tayong kapag-apag-asang makawala sa tanikala, sa kadena ng kasalanan at kadena ng kautusan, nananatili tayong nakakulong sa pagkakasala at namumuhay sa kasalanan. Nakita niya tayo na walang kapag-apag-asa, kaya dumating po yung biyaya ng Diyos, yung grace. Yung Panginoong Jesucristo, siya yung pumasok sa ating buhay. Talagang pinakawalan niya tayo mula sa pagkakakulong at pagkakaalipin sa kasalanan. At yan po ay biyaya ng Diyos. Kung tayo po ay hindi makasunod-sunod sa kautusan ng Diyos at hindi makapasa-pasa sa standard ng Diyos at nananatili tayo sa ating mga kasalanan, yung biyaya po ng Diyos ang siyang nagpalaya sa atin. Sa papanong paraan po, si Kristo dumating at siyang sumunod sa lahat ng kautusan. Perfectly sinunod niya ang kautusan ng Diyos upang tayo na kay Kristo Jesus ay nakasunod na rin sa kautusan perfectly.
Yan po ay biyaya ng Diyos. Hindi natin pinagpaguran, hindi natin pinagtrabahuhan, hindi natin pinagsikapan. Si Jesus yung perfectly sumunod sa lahat ng kautusan ng Diyos. Kaya tayo po ay tinuturing na banal, walang bahid ng karumihan. At nangyari lamang po yung lahat ng ito dahil sa biyaya ng Diyos. Grace po yun. Hindi po natin karapat dapat tanggapin yung ganong katinding biyaya ng Diyos na kinancel ng Diyos lahat ng ating mga kasalanan. Pinakalinis tayo, nilinis tayo ng Diyos mula sa karumihan at pinalaya tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan upang tayo po ngayon ay magkaroon na ng bagong buhay. God's grace has set us free from the mastery of sin. Now, bilang application po, number 1, do not attempt to abuse the grace of God. Huwag na po tayong magtangka pa na abusuhin ang biyaya ng Diyos. Sabihin natin, papatawarin naman ako ng Diyos, sige magpapatuloy ako sa pagkakasala. Don't even try. The moment you try and you start to live in your sin, nagkaroon ka ng sinful lifestyle at yun na yung pinamuhay mo for the rest of your life, that's a sign that you haven't received the grace of God. Yan yung signal or sign na hindi ka talaga tumanggap ng biyaya ng kaligtasan. Number 2, do not let sin reign over us by being quick to repent. Huwag po nating hayaan ang kasalanan na maghari sa atin. Kaya sinasabi po rito sa verse 12, therefore do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Huwag na po nating hayaan yung kasalanan na maghari sa ating mga katawan at sundin natin ang udyok ng laman. Paano po natin gagawin yon? By being quick to repent. Mga kapatid, dapat po tayo ay mabilis magsisi. Ang kasalanan po, hindi na natin ipinapamuhay sapagkat tayo namatay na sa kasalanan. We are dead to sin and are alive to Christ. Alive to God in Christ Jesus. Tayo po ay bago ng nilalang. Tayo ay hindi na natin pinapamuhay yung kasalanan, hindi na natin lifestyle yan. Yes, nagkakasala tayo. Ako mga kapatid, kahit nagde-devotion ako everyday, nagkakasala pa rin ako, no? Pero yung kasalanan po, hindi na po dapat natin ipinapamuhay na nagiging lifestyle na natin. We need to be quick to repent. Dapat napakabilis nating magsisi. Napakabilis nating tumalikod sa ating mga kasalanan at napakabilis nating lumapit sa Diyos. Magsorry sa Diyos at magpakumbaba sa Diyos. Do not let sin reign over us by being quick to repent. And number 3 po, offer ourselves as instrument of righteousness. Ialay po natin yung ating mga buhay, ating mga kamay, mata, bibig, isipan, yung tenga natin, yung lahat ng sasabihin natin, ialay natin sa Diyos bilang instrumento ng kabanalan. Hindi na po tayo instrumento ng kasalanan. Sabi po rito sa verse 13, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself, lahat ng bahagi ng katawan natin, inaalay natin sa Diyos as an instrument of righteousness, bilang instrumento ng kabanalan ng Diyos, bilang instrumento ng Diyos na gagamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Offer ourselves as instrument of righteousness. Kaya mga kapatid, ngayong umaga kusapin natin si Lord. Sabihin natin sa kanya, Lord, yung mga kamay ko, sa iyo yan. Yung mga gagawin ko today, para sa iyo yan. Yung mga iisipin ko ngayong araw, para sa iyo yan. Yung papakinggan ko, sasabihin ko, para sa iyo, Lord. Hindi na po ako instrumento ng kasamaan, kundi instrumento na ng kabutihan. At para po sa ating discussion, mga kapatid, why should we not attempt or even think of abusing the grace of God? Bakit po hindi natin dapat tangkain o even isipin na abusuhin ang biyaya ng Diyos? Nasasabihin natin, papatawarin naman ako ng Diyos, magpapatuloy ako sa pagkakasala. That's fine. Pag-usapan po natin to sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, Heavenly Father, thank you for your grace, mercy, and love. How can I abuse your grace? You have been good to me. You have set me free from sin. Sin no longer has mastery over me. Please guard my heart and my mind
so that I do not even attempt to continue sinning, knowing you will forgive. Accept my worship as I offer myself as your instrument for righteousness. Please saturate me with your word. Puspusin niyo po ako ng inyong mga salita. Make me holy. May your grace continue to sanctify me through and through. Pakalinisin niyo po ako araw-araw. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Gusto ko pong magpasalamat sa katuwang natin ngayong umaga, si Jessica Ann. Maraming salamat po sa inyo, kapatid, at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion na to, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.